Hey guys, good morning. This is Bud TV with another video para sa inyong lahat. Ngayon, andito na tayo sa ikatatlong araw natin dito sa Fukuoka as first-time travelers dito sa prefecture na ito. And we have been to other places dito sa Japan, pero first time lang namin talaga pumunta dito sa Fukuoka. And we are doing this video for those people who would want to discover and travel to Fukuoka as first-time explorers dito sa lugar na ito. And if you want to watch the previous videos and vlogs that we have made para dito sa Fukuoka series namin, you can watch them by clicking on the links that I will provide sa description box nitong video na ito. And we are traveling for fun and experience, and at the same time this channel is dedicated for cars and travel. Now if you have not subscribed to this channel yet, please do so to help us out and to support the channel at the same time. Now this is our third day sa Fukuoka, and so far okay naman yung mga napuntahan namin, although ang hindi lang talaga nagja-jive ngayon sa travel itineraries namin is the weather. Kasi yung forecast from the time that we have been here is a little bit gloomy and rainy. So medyo yun yung isa sa mga factors na naging challenge namin in making sure that we follow strictly our itinerary. Now, ngayong itinerary natin for today, ang pupuntahan natin is yung Hakata Ward. Kasi yung previous two wards, which is Chuo and Nishi, napuntahan na natin. So if you guys want to watch that video, you can just watch them by clicking the links that I will provide on the description box below. Now, for this itinerary, ang pupuntahan natin for today is yung Hakata area. Ang first natin pupuntahan is yung Kushida's Shrine. Number 2 is yung Canal City Hakata. It's like a mall na pwede nyong madiscover yung mga food selections ng locals dito, kung ano yung laging nilang kinakain. After that, punta tayo sa Hakata Port Tower for some sightseeing. And then lastly, pupunta tayo sa Seiryu Park and then sa Nakasu Island to experience at makita yung night lights dito, and at the same time, mapakita din namin sa inyo yung ever famous ng Fukuoka Prefecture, yung Yatai street food. So, yun yung itinerary natin for today, and I hope mapuntahan namin lahat. Sana maki-cooperate yung weather. Sabi nila uulan maya-maya, but we will see. Let's go discover Hakata Ward.
Alright, so guys, nandito na tayo sa first stop natin dito sa itinerary natin ngayon. Ang tawag dito ay Kushida Shrine. Ngayon, ang Kushida Shrine, just to give you some key facts and information about this, it was believed to be constructed in the year 757 AD. And ano yun? It was in the era of Nara era to. And it is a spiritual shrine for the people of Hakata for almost 1,200 years. So if nakita nyo yung mga videos dun sa roll natin early on, it is under renovation, pero you can still visit it. Ang kagandahan dito sa Kushida Shrine is hindi siya ganun kalaki pero punong-puno siya ng detalye. So it's very, very interesting and a must stop for temple seekers and those people who would like to have this type of history and cultural information pagka gusto nyo magpunta sa mga ganitong klaseng areas. Ang kagandahan din nito, it is super lapit sa Tenjin area and Hakata area. Doon sa hotel namin, it's just like around 10 minutes of walking and nahandito na kami. So, if you guys are very interested with these types of destinations, please do include this on your itineraries. And try natin na tignan pa kung ano pa yung makikita natin dito sa Kushida Shrine. Ayun, so tapos na tayo sa Kushida Shrine. Medyo gutom na kami. Mag-quick lunch naman tayo susunod sa Canal City, which is, yun na yung next destination natin. So, ang Canal City is para siyang mall na showcase nila yung mga local foods nila dito sa Hakata area. Mga 400 meters away lang yun, so we don't need to ride the train and lalakarin lang natin. Ang kagandahan dito sa itinerary na ginawa natin is nai-hit natin lahat ng mga key destinations na pwede niyong puntahan dito sa Hakata nang nasa isang lugar lang. So convenient siya and hindi nyo kailangan alis-alis or sasakay pa ng train to reach the next destination. But after ng Canal City, yun, medyo sasakay tayo ulit ng train papunta doon sa susunod natin. So let's go!
So papunta na tayo ng Canal City. Buti na lang nakita namin tong bridgeway papunta doon. Umuulan kasi ngayon. So sa Google Maps hindi siya pinapakita na merong accessway na bridgeway from doon sa Kawabata papunta dito sa Canal City. So convenient to, hindi kami nababasa. Tsaka hindi na namin kailangan tumawid-tawid. Yan. So papasok na kami, tignan natin kung ano yung meron doon. Okay, so lunchtime na. Finally, nung after namin ikutin yung ramen stadium. Dito kami sa isang ramen shop on the right after you enter yung pinaka main door nila. Nagustuhan namin siya kasi meron siyang mga iba-ibang klase na ramen na style. Kasi alam naman natin, di ba, pag yung ramen, iba-ibang style yan. Shoyu ramen, miso ramen, tsaka tonkotsu ramen. Ang tonkotsu ramen, di ba, is made out of pork broth. So, nagagawa yung sabaw na yon by boiling pork bone, di ba? Tsaka yung laman niya to infuse the flavor. So, it's very rich, it's very flavorful, and yun yung isa sa pinakasikat na ramen dito. Yun yung Hakata style kasi sikat yun, yung pork broth ang ginagamit dito sa sa Fukuoka. Ngayon, since ako medyo sawa na ako sa sa tonkotsu na broth, I ordered yung shoyu ramen. Shoyu ramen is soy based naman yung sabaw niya. Eto. So, soy-based siya. Makikita nyo yung broth niya, toyo, di ba? Toyo siya. Meron siyang, pork na chasu. Tapos, meron siyang soft-boiled egg. So, eto yung order ko. Yung order naman ni Christine, tsaka ni Charlie, pareho. Sapporo style na ramen. Itong Sapporo style na ramen naman na to is obviously, garlicky siya, and yung origins niya came from Sapporo, yung northern part ng Japan. Anong lasa? Garlicky daw, masarap daw. Si Charlie kasi hindi pa niya natitikman yung kanya, pero sabi ni Christine, masarap nga daw yung yung Sapporo style, garlicky. Gusto ko yung ganyang lasa, masarap siya. Kasi gusto ko yung lasa ng garlic. Pero syempre, ingat lang kayo, yung iba, pagka garlicky, medyo after nyan, bad breath. So, baon kayo ng mint, or after nun, kumain kayo ng mint para hindi bumaho yung inyong mga breaths. Okay? So, tikman na natin yung atin naman. Medyo magiging maraming pagkain yung mangyayari dito sa trip natin today sa itinerary ngayon. Kasi later, pag nagpunta kami sa dun sa Hakata Port, kakain naman din tayo ng ng sushi doon. So, tikman na natin kung ano ang lasa nitong shoyu ramen nila. Unahin natin siguro yung sabaw. As expected, neutral yung lasa ng sabaw niya. Tapos,
malasa siya because of the soy sauce or yung soya sauce na sinasabi. Yan. So ngayon, tikman naman natin yung noodles. Speaking of that backpack, I saw. It's so cool. First bite. Baka meron sa green juice mo. And then there's like 4 compartments in it. First bite tayo. Gusto ko yung yung noodles niya, yung ramen. By the way, it's made out of egg noodles. Yung consistency niya is springy. Ayoko kasi ng malambot. So medyo pagka-firm siya, which is chewy, which gives you that chewy feeling pagka inunguya mo yung ramen. Perfect siya para sa akin. May bamboo shoots. Tapos onion leeks. Parang pare-pareho lang yung base niya. Ay, yung soup lang ang iba. Pareho lang naman lang sa atin. Except wala akong egg. Ayun, merong pagkakaiba. Yung konti yung mga garnishings nila. Katulad nung kay Christine, meron siyang wood ear mushroom. Depende yata kasi sa prefecture kung ano yung nilalagay nila dun sa ramen nila. Yun din yung toppings nung ramen mismo. Pero egg noodles din yung sa'yo di ba? Ang pinakaiba lang natin, itlog, yung may itlog, yung sa'yo. Yung sa'yo wala. Yung sa akin wala. Pero pwede kang mag-add, di ba? Kung gusto mo. Hindi ko alam kung paano. Wala sa harap. Wala dun sa harap. Okay. Parang hindi. So yung ramen nila walang egg. Siguro yun yung local style sa Sapporo. Ganun yung style ng ramen nila. Yung akin kasi may egg na kasama. So yun yung difference nila. Same noodles, same types of noodle. Tapos ang pinagkaiba lang din yung toppings tsaka yung soup base niya. Ayan, so after maybe 15 minutes, naubos na natin yung ramen natin. Hindi ko naman inubos yung soup yung sabaw. Kasi, number one, ayokong mabusog sa sabaw. And number two, syempre, masodium masodium ang sabaw. So, hindi dapat siya inuubos. That's me, in my opinion. And it's a filling lunch. Okay siya. Perfect ito dahil meron pa kaming pupuntahan na next destination dito sa ating itinerary for today's video. Ngayon, ang next natin pupuntahan, according sa itinerary natin, titignan natin yung mahiwaga nating itinerary, ay yung Hakata Port Tower. So yung Hakata Port Tower ay malapit siya sa Bayside. And tingnan natin siya kung worth it yung pag-akyat doon. Kasi meron din tickets ito as far as I know. So we'll see kung worth it siyang pasukin at puntahan. Kasi nakapunta na tayo doon sa Fukuoka Tower the other day. And tingnan natin kung okay magpunta pa sa taas. Pero pag hindi na, huwag na tayong umakyat. Check lang natin what we can see over there, and then after that, we will head over doon sa Bayside Place Hakata. Siya? For fresh sushi. Tara na, let's go! Guys, by the way pala, before tayo umalis dito, bigyan lang natin ng quick review itong Ramen Stadium. Again, ang Ramen Stadium is located dito sa loob ng Canal City, Hakata. So for those people who are having a hard time looking for the best ramen dito sa Hakata, of course, aside from the Ichiran headquarters, di ba? Dito kayo pumunta. Maraming mga iba-ibang klase ng style ng ramen na mapagpipilian dito. Siguro mga ilang ramen shops din yung dito sa loob. Siguro mga 7 ramen shops na iba-iba yung style at iba-iba yung ramen master na gumagawa. So, you have the flexibility
to choose kung ano yung klaseng ramen yung gusto nyo. From traditional ramen, which is yung kinain namin today, regional style ng ramen, which is yung mga nakikita sa iba-ibang parts ng Japan, and yung pinaka-local favorite nila, which is yung Hakata style ramen or yung pork bone broth style ramen nila. So if you wanna experience different types of ramen all over Japan, na hindi nyo kailangan puntahan yung mga ibang lugar na yun na malalayo, dito kayo magpunta sa Ramen Stadium. 5th floor ito ng Canal City Mall. Tara na, let's go sa susunod na destination. Nandito na tayo ngayon sa Port of Hakata Bayside Museum. Ngayon, itong Port of Hakata Bayside Museum is at the base of Hakata Port Tower. Ngayon, hindi ko pa pinapakita sa inyo yung Hakata Port Tower. Mamaya na lang paglabas namin. So, since hindi nga maganda yung panahon, kailangan namin na magpalipas ng konting oras dahil ang lakas ng ulan kanina. So, kani-kanina lang kami nakalabas ulit nung medyo ambon-ambon na lang, and we had to take the taxi again para makarating kami dito. Pero, ang schedule ng operations kasi nila sa tower is from 9 a.m. to 8 p.m. And since the time now is 7:30 p.m., we decided not to go up na lang. Pero, maganda na mapuntahan nyo to ng maaga para mas makita nyo yung surroundings ng Hakata Port. Ipapakita ko na lang sa inyo ngayon kung ano yung mga makikita dito sa museum para you have an idea on what's inside. So, papakita ko sa inyo itong trivia, no? Ito, pagpasok nyo, ito makikita nyo. Hindi naman siya ganun kalaki. Pero merong mga trivia dito. Ayan. 100 times larger ang Island City than Fukuoka PayPay Dome. So kung titingnan nyo, yan yung comparison nila. Tapos, ang operation nito is 24 hours a day pala. Suabe, dire-diretso. Green tea, udon noodles, and manju cakes all came to Japan through Hakata Port. Yan. So pagpasok sa entrance, maraming mga display dito. Ito, bakit kaya may gulong dito? Tingnan natin. Etong goma na to, ito yung ginagamit dun sa straddle carrier. Yung straddle carrier, ito siya. Siya yung gulong na ginagamit nila para ma-lift yung mga cargo shipments papunta sa barko, on and off ng mga shipping containers. Actually yan, shipping containers, pero yung mga cargo ships, yan yung ginagamit nila to put the containers on the ship, tapos pwede rin nilang tanggalin yon off the ship. So, tas merong scale model ng container crane. Ayan. Ito, dun yung operator niya. Tapos, ito yung container. Ayan. Ang galing, And then, on this side, makikita nyo may mga scale models din ng mga cruise ship. Ayan. Makikita nyo siya. Kasi ito, domestic routes to ng mga iba-ibang cruise ships. Dito tumitigil yung mga cruise ships na yan to load and unload, also for tourism. Yan. And then on this side meron ditong diorama ng Port of Hakata.
Yan. I'm trying to see where the tower is from where we are, pero hindi ko makita eh. Siguro it should be somewhere around here kasi andito na tayo sa bay. Now from this side, may mga model ng mga trailer trucks tsaka ng container ship. Ang cute, anong galing. And then on this side, ito yung mga siguro old model ships na dumadaan dito before. Kasi may timeline siya eh. From the opening of Hakata Port until today. So, dun nag-start yan dito. Ayan. Siyempre, hindi natin maiintindihan kasi naka-Nihongo siya. Pero you could see from the pictures kung gaano na katagal ang Hakata Bay. Ayan, so yun yung brief na na walk around natin dito sa loob ng Hakata Bay, Bayside Museum. And if you guys are going here, I would recommend you to go here earlier in the day para makita nyo rin at makaakyat kayo dun sa tower. Ngayon, ipapakita ko sa inyo paglabas natin yung tower. Marami nagsasabi na okay siya puntahan sa umaga, pero marami rin nagsasabi na okay siya puntahan sa gabi kasi umiilaw to. And I think this is a perfect time for us na makita natin yung itsura niya pag umiilaw na yung tower. Let's go! So, surprise, surprise, pinayagan pa kaming umakyat dito kahit it's just the three of us, tapos may additional 2 guests. Sabi nila, we are allowed to go up. So, ang closing nito ay hanggang 8 p.m. So, if you guys wanna check it out hanggang before sila mag-close, I think this is the best time to go. Dahil makikita nyo talaga yung lights illuminating. All around, makikita nyo yung the whole of Hakata Bay before mag-dusk. Kasi you can still see the details of the structures outside of it. So I'm going to show everything that I can see POV para ma-enjoy nyo. Ito from the outside. If you can see, merong ship dun sa baba. Naka-dock siya. Ito. Sa baba, merong naglalaro ng soccer. Ayan. Tapos, kung i-check nyo doon, malaki pala itong dock na area na to. Oo. So, tama nga si Christine, Island City nga ang tawag dito. Simula before noon, hindi pa ganito patay natin yung ilaw muna para ma-appreciate nyo yan. Nung earlier times, hindi pa talaga ganito yung itsura nito. O, dito naman sa kabilang side na to, may basketball court. Ito yung fronting the city. Ito yung side ng fronting the city. Yan. Dito kami nanggaling kanina. Gandun sa kabilang side na yun. Tapos nag-cab kami all the way papunta dito. Tapos dito kami bumaba.
I'm guessing na talagang hindi nila binubuksan yung ilaw para makita mo talaga yung beauty ng Cebu ng ganitong oras. Tsaka nakikita mo talaga siya na nag-i-illuminate. Ayun, so naikot na natin siya. Gagawa natin ng medyo maganda-gandang B-roll ito. Let's go! Ha? Okay guys, 5 minutes na lang. Going down na tayo. So, ayaw naman nating mag-OT yung mga staff, di ba? So, bababa na kami. Ang last natin pupuntahan is yung labas nito. Dahil wala pa tayong picture ng tower from the outside. So, yun yung last na gagawin natin dito before tayo mag-check out dun sa seafood market nila kung meron pa. I hope so. But based on the schedule, ano sila, hanggang 11 p.m. ang operations nila. So let's see if we still can get some food out there. Yan, nag-switch ako ng lens para mabigyan naman ng justice tong tower. Pero ayan siya. It's worth it. It's worth it. Saktong-sakto yung punta natin dito. Saktong-sakto yung punta natin dito dahil naabutan natin na nagsarado, nakapasok tayo sa loob, and then at the same time nakita natin yung taas, di ba? So saktong-sakto talaga. So swerte. Ang hindi ko lang talaga gusto is umuulan talaga eh. Kaya medyo alam niyo na, hindi maganda yung experience, pero still worth it just siya dahil nakapunta nga tayo dito, di ba? So ngayon, susunod nating pupuntahan ngayon is yung sushi kung meron pa. Tignan natin, late na kasi, so we'll see kung meron pa silang available. Alam nyo guys, medyo nabudol kami ng Google Maps. Sabi sa Google Maps, open daw yung shops and restaurants right across for some sushi until 11 p.m. Pero pagpasok namin dito, sarado na siya. Pero hindi ko alam kung ito nga yun, baka yung across. Titingnan namin ulit kung ito nga yun. Pero sana hindi nga ito para makakain pa kami. Hi guys, welcome back to the video. After siguro mga 1.5 hours, hindi naman siguro tumagal ng 2 hours yun simula nung nahandun kami sa Hakata Port Tower. Umuwi na rin kami. Naghanap kami ng makakainan kanina and we decided to go to one of the famous easy sushi places dito, yung Sushiro. Sushiro is a conveyor belt sushi which is convenient, fast, and easy kasi all you need to do is just sit down. Alam niyo yun, yung conventional conveyor belt that you can order your sushi, your rolls, whatever you want
Basta meron sila dun sa menu, dun sa tablet, and then they will bring it to you in a conveyor belt. Tapos all you need to do is just get it. Tapos padamihan kayo ng ano, diba, ng plates doon. So doon namin inisip kumain. So after that, since umuulan nga kasi talaga, we didn't really have the option to walk. Aside from that, yung Hakata Port area is a little bit isolated doon sa pinaka-city or doon sa labas mismo kasi nga ang layo niya from the area. So, if you're going there using a taxi cab, the only way out of the Hakata Port area is if you drive your own car, number one. Number two is if you go back to where you came from using a taxi cab again. And number three is to ride the bus. So if wala namang problema sa inyo ng bus, nandun may mga bus stops naman doon, and try to plot it out kung saan kayo pupunta next or saan nyo kailangan bumaba pagka sumakay kayo ng bus na option. Tapos, there's one convenient way to book taxis dito sa Fukuoka and Japan in general. So if you know the Go Taxi or Go Taxi app, just search it doon sa inyong mga cellphones, and then you can download the app para once you go here, all you need to do is to just book it on your phone, para siyang Grab, right? And then the driver will just pick you up. Tapos, yung payments nun will be conveniently charged to your credit card, or if you wish to pay in cash, you also have the option to pay in cash. So, yun yung ginawa namin since umalakas yung ulan and we don't want to get wet. We just took a taxi cab going to Sushiro, yun yung conveyor belt sushi na kinainan namin kanina, and doon na kami nag-dinner. So guys, tatapusin na lang muna natin yung video natin for today. Sana marami kayong nakuha ng mga tips dito sa vlog natin na ito na magagamit nyo hopefully pag kayo naman na nagpunta dito sa Fukuoka. Tomorrow, gigising kami ng 5 AM para makaabot kami doon sa aming meeting place dahil meron kaming full day ng trip dito sa Fukuoka. This is going to be our last 2 days dito sa trip namin na ito at lilipat na kami ng ibang city after this. So sana nagustuhan nyo yung video natin for today. Pag meron kayong mga katanungan, meron kayong mga comments, meron kayong mga questions or kung ano man, iwan nyo lang dito sa comment section natin below para susubukan natin siya masagot. And also, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na rin naman kayo para matulungan nyo itong channel natin. So, I hope nagustuhan nyo yung video natin for today. Huwag nyo kakalimutan na rin i-like yung video natin para makatulong sa ating channel. So, this has been Bud TV. Maraming salamat po at makikita tayo sa susunod na video. Thank you. Ingat kayo lagi.